mga gawa. Panawagan ito ng isang mapagmahal na ama, hindi lamang sa binanggit ni Solomon do sa mga sumunod na talata tungkol sa pagkahumaling sa masasamang babae at alak. Ito po ay binanggit doon sa verse 27 hanggang doon sa verse 30 na nahumaling sa mga masasamang babae at pag-inom ng alak. So, we may have been given our hearts romantically to our spouse, but only to God can we give our hearts spiritually. Only God, through the Spirit, can transform and sanctify our hearts para magawa natin yung pangalawang ninanais niya. Observe and follow God's ways that will lead us to live a life of purpose and submission to His will. The condition of our hearts is central to our walk with God. Bakit? Sapagkat bakit ang ating puso? Sapagkat puso ang sentro ng ating buhay. The core of our being and the driving force behind our choices and actions. So, doon po sa ating talatang binasa, meron pong nakita akong 4 na mahalagang puntos na ating tatalakayin sa umagang ito. 4 na mahalagang puntos. Ang una ay we have an established relationship with the Father. Ang sabi po doon sa una, my son. The verse started with my son. This indicates an established relationship. Ang my son ay inulit ng 23 beses sa aklat ng Kawikaan. At ang malimit na paalala sa atin ay kapag inuulit ang isang salita of praise, lalo na kung higit sa 2 beses sa isang talata o sa isang aklat, ito ay upang bigyan diin ang kahalagahan ng taong iyon o ng ideya na pinag-aaralan o inihahayag. The one who will give his heart to the Lord is not his enemy, not a stranger, not his slave, and not even an unbeliever. God is asking us, His sons and daughters who have put our trust and faith in Jesus Christ. Sa makatuwid po, ang pagbibigay ng puso ng isang tao ay nagmumula sa isang relasyon na itatag na. Hindi ito nangangahulugan na kung ibibigay natin ang ating puso sa Diyos, ay magiging anak tayo ng Diyos. Ang ibig sabihin po dito, kung tayo ay tunay na mga anak ng Diyos, ibibigay po natin ang ating puso sa Kanya. Ang paanyaya ng Diyos sa atin ay batay sa isang relasyon na itinatag kay Hesukristo. Kaya tayo nagkaroon ng relasyon sa ating Diyos Ama dahil sa ating pananalig sa ating Panginoong Hesus. Hindi tayo estranghero sa Kanya, hindi kaaway o alipin, kundi anak. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Kung nangangamba noon si Haring Solomon para sa kanyang anak, lalo tayong dapat mangamba sa kanila sa panahon natin ngayon. Dahil hindi lamang babaeng masama o alak ang namamayagpag ngayon, kundi napakarami. Droga, alak, masamang barkada, masamang babae, karamihan mga bisyo, sugal, at marami pang iba.
Let's be honest, napakaraming kakompetensya ng Panginoon sa ating puso. Ang pagbibigay ng ating puso sa Diyos ay hindi ganoong kadali. Sa totoo lang, malimit hati ang ating loyalty. Totoo, narito tayo sa ating church every Sunday, pero kapag Monday hanggang Saturday after lunch, nasa ating yung puso. Bilanggit ko Saturday after lunch kasi dumadalo po tayo ng prayer meeting sa hapon. Pero kung hindi tayo dumadalo ng prayer meeting kung Sabado, imagine, magmula Monday hanggang Saturday, wala ang puso natin sa Panginoon. Nasa trabaho, nasa school, nasa cellphone o social media, nasa barkada, na kay boyfriend o kay girlfriend, nasa iba't ibang kakompetensya ng Diyos sa ating puso. Minsan, humihingi nga tayo ng patnubay, pero ang nangyayari pa rin at ang susunod ay yung ating plano. Proverbs 23:26 challenges us to examine what is capturing our attention. Are we chasing temporary pleasures, or are we surrendered to the one that gives us eternal life? So, isa yung kahon na nandyan ating puso. Yung kahon signifies wealth. Ang sabi po sa Matthew 6:21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroroon din naman ang iyong puso. So, nagkakaroon ng pagkakahati ang ating loyalty pagka yung ating puso at isipan ay nadidivide ang atensyon doon sa wealth at doon sa Panginoon. Pangalawa, there is an urgent plea from God. Give me your heart. Sabi po sa isang Bible commentary ni David Gusick, Solomon understood that wisdom must be received with the heart. It cannot only be a matter of facts or principles learned in the mind or even memorized. Hindi lamang po ito sinasaulo o nilalagay sa utak. Wisdom must be received into a willing, given heart. Imagine natin ang ating puso imagine natin ang puso ng isang ordinaryong tao. Okay? Ayan, ang puso ng isang ordinaryong tao. Ang puso naman ng isang Christian ay imagine natin na nasa loob o naliligid ng isang kastilyo, konkretong castle, o kaya naman ay balot na balot ng bakal. The Christian heart is well guarded from the outside mula sa napakaraming mga tukso o kasalanan na gustong pasukin ng ating puso. Kalahati lamang po ito ng problema. Ang bawat sandaling presensya ng kasalanan mula sa labas ay normal na nating nararanasan. Maraming tukso ang kaaway na inihahain sa labas ng gate ng ating puso na gustong pumasok sa loob. Pero dahil ito ay nababalot ng bagal dahil tayo Christian, o ito nasa loob ng isang kastilyo, mahirap pasukin. Pero kailangan nating isara lagi ang puso sa mga tukso sa labas. Ito po yung kalahati ng problema. Ang kalahati ay medyo mabigat. At ito po ay mahirap. Dahil ito ay mahirap supilin dahil ito ay inside job. Anong ibig sabihin ng inside job? Nasa loob mismo ng ating puso
ang maraming mga traidor na kaisipan na dumadaya sa atin upang magkasala. Ano po ang sabi ng Matthew 7:21? Sapagkat sa puso ng tao, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanyang gumawa ng sexual na immoralidad, pagnanakaw, pagpatay, pangangalo niya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kalaswaan, pagkainggit, paninira sa kapwa, pagmamayabang, at kahangalan. So doon pala sa loob mismo ng ating puso, ang sabi sa Marcos 7:21, napakarami na rin palang masasamang kaisipan. Hindi lamang po sa labas ang tukso, mismo sa loob ng ating puso, ay mayroong mga nakaambang masasamang kaisipan. So ito ang tanong. Paano natin babantayan at poprotektahan ang ating puso kung ang masasamang kaisipan ay naroon mismo sa loob ng ating puso? Kailan at ano ang dapat nating gawin? So, tingnan natin yung pangatlo. God's urgent plea needs an immediate action. There is an urgent need to take an immediate action to protect and guard our hearts not only from outside temptations, but equally important from the evil thoughts inside our own hearts as well. Mababasa po natin yan do sa aklat, sa kwento kay Noah, do sa chapter 6, verse 5, na kung saan ginunaw ng Diyos ang mundo dahil ang sabi ng Diyos, do 6:5, ay wala nang laman ang puso ng tao kundi evil thoughts continually, patuloy na nandoon ang evil thoughts sa loob ng puso ng Diyos. And the time for this immediate action is kailan? Ngayon. Now is the time to give our hearts to God, to the only one who can guard and protect our hearts from the inside and outside temptations and evil thoughts by the devil. Bakit kailangan ngayon? Bakit hindi saka na lang? Narito naman ako sa church. Kasama ko mga kapatiran. Lagi ako nagbabasa ng Bible. So marami tayong pwedeng ibigay na dahilan para hindi natin isuko ang puso natin sa ating Diyos. Pero kung pag-aaralan natin mabuti, tandaan natin po na ito, no? Yung sumulat mismo ng Proverbs. Kung pag-aaralan natin mabuti, ang sumulat at nag-ipon ng halos lahat ng kawikaan, si Haring Solomon mismo ang hindi nagbigay ng kanyang puso sa Diyos noong siya ay nasa old age. So, ang babala ng Diyos, ang warning ng Diyos sa pagiging hari o magiging hari ng Israel ay ganito po ang sinasabi sa Deuteronomy 17, verses 16 and 17. Tingnan po natin kung saan bumaksak si Haring Solomon. He must not build up a large stable of horses. Solomon imported many horses from Egypt, sabi po sa unang hari 10:28. Ipinagbawal ng Diyos ang magkakaroon ng maraming kabayo, lalo na yung mag-import o magpadala ng tao sa Ehipto, yung bumalik lamang ang mga tao sa Ehipto. Ipinagbawal lang ng Diyos doon sa magiging hari. Sa 17, the king must not take many wives because they will turn his heart away from the Lord. Pero mababasa natin sa unang hari, chapter 11, verse 3,
Solomon had 700 wives and 300 concubines. At karugtong sa huling bahagi ng 17, and he must not accumulate large amount of wealth in silver and gold. Sabi po sa 1 Kings 10:14, Solomon's yearly income of gold was 666 talents. Nung i-research ko po itong equivalent ng talent sa ating measurement ngayon sa weight, ito po ay equivalent sa 1.23 kilograms. Megit isang kilo. So, ang presyo ng isang kilo ng ginto, nagbabari po ito from $600,000 hanggang $1.2 million, yung halaga ng 1.23 kilograms na talent, na ginto. Pero kung i-multiply natin itong 1.23 by 666 talents, ang magiging halaga po nito ay kulang-kulang $1 bilyong. So ito yung yearly income na nagkakaroon si Haring Solomon. Ang masakit sa lahat, ang kanyang sangkaterbang asawa at babae na mga pagano ang naghikayat sa kanya, hindi lang ang sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyusan, kundi iginawa pa niya ang mga ito ng altar at nag-alay doon ng mga handog. So, nangyari dito? At dahil sa mga ito, pinarusahan si Solomon ng Diyos. Ang sabi po sa 1 Kings 11:11, therefore the Lord said to Solomon, since this has been your practice, and you have not kept my covenant and my statutes that I have commanded you, I will surely tear the kingdom from you and will give it to your servant. So, hinati o nahati ang kaharian ni Solomon. Ganun pa man, hindi sa panahon na hangyari ito, kundi noong siya ay namatay na, tsaka nahari ito. Kasi ito'y pangako niya kay David na hindi mahati ang kaharian hanggang nabubuhay si Haring Solomon. So, sa ika-4, tingnan natin ang sinasabi diyan. Na makikita natin, we have to imitate God's ways. May your eyes take delight in following my ways. Ang sabi po sa verse 26 doon sa later part. Nang panahong isulat at ipunin ni Solomon ang Proverbs, ginagabayan pa siya ni Lord. Yung po tandaan natin, no? Nung sinulat ni King Solomon ang Proverbs, nasa kanya ang Panginoon, ginagabayan siya. Nagsisimula man pa lamang siya sa kanyang paghahari. Kaya maaaring ituro ni Solomon ang kanyang sariling buhay bilang isang magandang halimbawa ng karunungan pagdating sa mga panganib ng mga immoral na babae o pagkalamo sa alak. Alam na niya na ang pagtuturo ay pinaka-epektibo kapag ito ay nagmumula buwas sa buhay na patotoo na nakakaalam at namumuhay ng may karunungan. Gayunman, hindi iniutos ni Lord na gayahin natin ang kanyang buhay. God did not ask us to imitate Moses or David or any of the heroes of faith mentioned in the book of Hebrews. Not even Solomon, who was the wisest human who ever lived. God is asking us to imitate His Son, Jesus Christ. Si Jesus ang dapat nating tularan. Ang sabi po sa Roma 8:29
to be conformed to the image of His Son. 1 Corinthians 11:1, follow my example as I follow the example of Christ. Ephesians 5:1, therefore, be imitators of God as beloved children. Philippians 2:5, you must have the same attitude that Christ Jesus had. At sa unang Pedro 2:21, just as Christ suffered for you, He is your example, and you must follow in His steps. Dagdag pa ng unang Juan, chapter 2, verse 6, ang sino man nagsasabing nananatili siya sa Diyos, dapat siyang mamuhay kung paanong namuhay si Jesucristo. The first step is to give God our hearts and then follow or imitate His ways. Imitating or following God's way cannot be done by ourselves alone. We are no match to the deceptive power and tactics of our enemy. Mismong si Solomon ay nahulog sa bitag na kung saan ay ayaw niyang mahulog ang kanyang mismong anak. Ang ito ng mga mata sa ganda ng mga babae at sa pagkalango sa alak. Nakakalangkot na kung kailan patumanda si Solomon ay saka siya nagkasalang mabigat sa Panginoon. Kaya ang pagbibigay ng ating puso sa Diyos ay dapat na maging priority ng bawat Kristiyano at magagawa lamang natin ito sa tulong ng banal na Espiritu at hayaan nating hubugin ito ayon sa kanyang kalooban. So sa ating pagtatapos, Proverbs 23:26 is a direct appeal from God to His children, inviting us to give Him our hearts because the heart is the center of affections, desires, and decisions that we make. Ang pagdesisyon natin, ang ating mga choices nang gagaling sa puso. Hindi sapat na magsimula tayo ng maayos. Kailangan din nating isuko ang ating puso sa Diyos upang masiguro natin tayo ay makatapos din ng maayos. This verse should be a call to personal commitment and a renewed dedication to living a life that honors God's desire for our hearts, reminding us that obedience is a reflection of love and gratitude for God's grace. At sa ating reflection sa umagang ito, una, paano mo ipaliliwanag na ibinigay mo na ang puso mo sa Diyos? Pangalawa, ano-ano ang laman ng iyong puso na inaakala mong hindi ayon sa kalooban ng Diyos? At pangatlo, paano mo masasabi na nagsisip ka ng katulad kay Jesus? Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo sa mensaheng ito ngayong umaga. Nawa po ay naliwanagan kami sa kawikaan na ito na ibigay namin ang aming mga puso sa iyo at tularan namin ang iyong mga ehemplo, ang iyong mga daan na i-focus namin ang aming mga paningin sa mga gawi at mga sinasabi ng Panginoong Hesus upang kami ay tunay na sumunod sa iyong mga naisis sa aming buhay at magawa namin ang lahat ng layunin na ibig mong magawa namin bilang iyong mga anak. Salamat po sa iyo sa umagang ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
Okay. Tayo po ay dadako sa panalangin ng pasasalamat para po doon sa mga merong nais na ipagpasalamat sa Diyos, yung mga tinugon ng mga panalangin, pinagpala, nagdaos ang kanilang mga kaarawan, sinagot ng nobyo o ng nobya, nagkaroon na ng prospect o nagkaroon ng mga opportunity para sa bagong trabaho, o lahat ng gustong pagpasalamat sa Diyos, inaaniya akong tumayo at ating ipagpasalamat. Wala? Lahat okay? Ayan. Ating future song leader, future Pangulo ng Kabataan. Okay. Nasa harapan po natin ang isang sa pamilya. Gastos. Tayo po ay tumayo, awitin po natin ang doxologia. Ng mga taong ilalang at ng tanang sangkalangitan. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa natapos na gawain ng pagsamba sa iyong mensahe. Dalangin namin ang iyong pagsama sa amin sa papasok na linggo. Buksan mo ang maraming oportunidad sa amin. Patuloy mo kami samahan sa mga landas na inihanda mo sa amin sa linggong papasok na ito. Ingatan mo kami, patnubayan,
patuloy na maranasan namin ang iyong mga pagpapala, ang iyong pag-iingat, proteksyon, lalo't higit sa gitna ng magulong mundong ito. At dalangin din namin na sa mga nalalabi pang gawain sa mga gapong ito at sa mga gawain ng distrito at nasyonal sa papasok na linggo, pagkalooban mo ng kaayusan, katagumpayan at patnubayan mo ang mga pagbibiyahe, pagpunta sa mga lugar na pagdaruusan ng mga gawain ito. Salamat po sa iyo sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. At sa pamamagitan ng pagtataas ang iyong maliit na lingkod, ipadanas po sa amin ay yung pagpapala, Panginoon Diyos. Ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, ang pagtuturo, pagsama ng Panginoong anang banal na Espiritu ang ating maranasan mula ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Makakaupo na po ang lahat. Sa dako pong ito ay magkakaroon po tayo ng ritual sa pagbabautismo sa tubig. At bago po tayo magsimula ay nais kong basahin ang isang utos sa atin patungkol sa pagbabautismo. Ganito po ang sinasabi sa Matthew 28, verses 16 hanggang 20. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinasabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila. Subalit may ilang aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Mga kapatid kay Kristo, ang ating pagtitipon ngayon ay isang napakahalagang pagtitipon sapagkat ito ay isang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Hesukristo, tulad po ng aking binasa. Sa pamamagitan ng bautismo, ating ipinapahayag sa madla ang ating buong pusong pananampalataya kay Kristo. Sa gayon, tayo man, nang dahil sa kagandahan loob ng Diyos, ay nagiging bahagi ng katawan ng ating Panginoon, ang Iglesia. Ang tao ay hindi naliligtas ng dahil sa bautismo. Ang ipinapakita nito ay isa na tayong ligtas na mananampalataya ni Kristo o ni Jesus. Hindi rin ito hinuhugasan ng ating mga kasalanan. Ang ipinapahayag nito ay ang katotohanan tayo'y nahugasan na sa ating mga kasalanan. Ang bautismo ay isang pangako ng pagtatapat kay Kristo na ating Panginoon. Ito ay isang pagsasalarawan ng ating kamatayan sa kasalanan at muling pagkabuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa makatuwid, ito ay pakikipagtipan tungkol sa lubusang pagtalikod sa kasalanan at pagpapahayag ng pamumuhay ayon sa banal na kalooban ng Diyos.
Gayon din naman, ito ay isang formal na pagtanggap ng iglesia sa babautismuhan bilang mga bagong membro sa lupon ng mga hinirang ng Diyos. Sa ating pagkabautismo, tayo ay nagiging bahagi ng pamilya ng Diyos. Sa pagkakataon pong ito, nais kong tawagan ang babautismuhan sa umagang ito. Meron po tayong sila po ay si Margaret Alison Anastasio, ayan. Ganon din si Princess May Moong. Ayan po ang ating mga babautismuhan. Balikan mo. Okay, ibig ko sanang inahiya ko po ang kapulungan na tumayo habang ang dalawang ito ay ating pinanunumpa o binabasa ng kanilang pangako sa Panginoong Hesus. Sasagutin niyo po ang mga tanong sa inyo. Kapatid na Alison at Princess May, nangangako ba kayo na lubusan ng tatalikuran ng kasalanan, itatakwa ang kapangyarihan ng kadiliman, at tatanggapin ang kalayaan at kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa inyo upang iwasan ang masama, kawalan ng katarungan at paniniil? Pinapahayag niyo bang si Jesucristo ay anak ng Diyos na inyong Panginoon at tagapagligtas, at ilalagay sa Kanya ang inyong pagtitiwala at pagsunod sa Kanyang dakilang kalooban? Nangangako ba kayong magiging tapat na lingkod ng Panginoong Hesus, tapat na miyembro ng Kanyang iglesia, at tapat na kinatawan ni Kristo para sa mundo? Bilang ministro ng ating Panginoong Hesus, ito po ba? Ang ano? Ito kayo sa... Ayan. Ayan. Mga kapatid, sa pananampalataya, aking ipinakikilala sa inyo, pakitayo, harap kayo sa kongregasyon. Aking ipinakilala sa inyong lahat ang ating mga bagong kapamilya sa tahanang ito, sina Alison Margaret Anastasio at Princess May Moong. Sila'y aking ipinapaubaya sa inyong pag-ibig at pag-aaruga. Nawa sila'y matulungan ninyong lumago, tumibay at maging matapat sa lahat
ng pagkakataon sa kanilang bagong pananampalataya. At tayo po ay sandaling manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa pagkakataong ito na idinagdag mo sa inyong iglesia, sa iglesia ng Bukandala Unida, ang dalawang kapatid namin ito na sila Alison Margaret Anastasio at Princess May Moong bilang kabahagi ng pamilya, bilang kabahagi ng iglesia na kasiyang katawan ng Panginoong Jesucristo. Nawa po ay ang dalawang ito ay lumaki sa iyong aral, sa tulong ng iyong mga anak na ito, sa kapulungan ng iyong iglesia ng Bukandala, higit sa lahat, sa presensya ng Banal na Espiritu na nasa kanilang mga puso nang silang dalawa itong manggap sa Panginoong Hesus bilang kanilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagbabautismo sa dalawang ito ngayong umaga. Harap kayo sa akin. At dalangin ko po na sa pagkakataong ito, iparanas nawa ng Panginoon ang mapagpalang basbas sa dalawang ito